Yan. So ito po mga kababayan, yung ating ipapakita ngayon, no, basahin natin itong isang post sa page ng News Ngayon page ay ito po mga kababayan, may babala po no si Senator Franklin Drilon, mga kababayan. Meron po siyang tawag dito, meron po siyang banta, no? May banta siyang ginawa mga kababayan. At ito nga yung banta ni Drilon na kung saan ay kailangan buksan ni PBBM itong BIR box ni Sara. Kasi mga kababayan, kung hindi daw ito buksan ni PBBM, baka matulad daw or maulit daw ang EDSA dos ni ERAP na nagkagulo at nagalit ang taong bayan dahil doon sa envelope na hindi binuksan. Nako, Ma'am Ashley Kate, hello po sa iyo dyan. So mga kababayan, i-check ko lang po no, kung napapanood nyo ako at naririnig nyo ako no, okay po yung ating ayan. So buksan natin mga kababayan. So buksan natin mga kababayan. Ayan, so okay naman pala mga kababayan, naririnig naman pala. Okay naman pala ma'am. Ayan, so yun. Ma'am Lovely Buon and kay Ma'am Rian. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. And kay Ma'am Mary Rose. Ayan. So, ito na nga mga kababayan. Ito po yung sabi ni Drilon. No? Kita nyo po, ito po ha. Ayan, kita nyo, may mukha ni Drilon dyan. So, ito po ang nakalagay. Drilon to PBBM. Para ewas EDSA 2, buksan ang tax record ni BP Sara. Naku, patay tayo diha. Mga kababayan, ganito po siya. Nanawagan si dating Senate President Franklin Drilon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pahintulutan ang pagbubukas ng tax record ni Vice President Sara Duterte. Nako, patay ka diha. Yung BIR box po ito ha, mga kababayan. Ma'am Nida Parson, hello po. So, ito po, mga kababayan, nakalagay dito, nanawagan si dating Senate President Franklin Drilon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gamitin ang kanyang kapangyarihan ni PBBM upang pahintulutan ang pagbubukas ng tax record ni Vice President Sara Duterte upang maiwasan umano ang pag-uulit ng kontrobersyang naganap sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001. Ayon kay Drilon, hindi dapat maulit ang naging issue sa second envelope na nauwi sa malawakang protesta at gulo sa EDSA 2. Ang tao naman ang naghahanap ng katotohanan. Huwag nating kalimutan na noong impeachment of President ERAP nagkagulo ng ayaw buksan yung second envelope. Sana hindi ganun dito, sabi ni Drilon. Iginiit niya na maaaring pahintulutan ng Pangulo ang pagbubukas ng tax record upang maalis ang mga legal na hadlang at mapabilis ang impeachment trial. Kaya siguro buksan na lang ni Presidente para maalis na yung mga legal objection. No? I-certify niya na ang authority na pwedeng buksan para matapos na. Nako mga kababayan, ano nga ba yung BIR box na yan? Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, yung BIR box na yan ay yan po mga kababayan ang box na naglalaman ng tax record ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. So ngayon mga kababayan, wala pong makapagbukas niyan. Kasi bakit? Nasa saligang batas po yan. Ma'am Puri Malonzo, hello po. Nasa saligang batas po natin na hindi po kasi po pwedeng buksan yan. Kasi bakit? Meron po kasi tayong karapatan bawat Pilipino na hindi maaaring buksan ni numan maliban sa atin yung ating mga tax record, bank account at ano pa. So, mga kababayan, ang meron lamang pong kapangyarihan para buksan ang BIR box or tax record
ay ang presidente. Ang presidente po mismo ang magdesisyon at magbigay ng authorization sa BIR para buksan ang box na yan. Kaya po mga kababayan, hindi po basta-bastang binuksan sa House of Representatives yung naturang BIR box kasi nga nasa batas po yan mga kababawal na bawal. Mga kababayan na bawal. No? So, ang meron lang pong karapatan dyan ay si PBBM. So ngayon, magbalik tanaw tayo, mga kababayan, kung ano nga ba at paano nangyari na nagkagulo sa BIR, sa envelope ni Erap Estrada noon. Ito po yun ha, mga kababayan. No, panuorin po natin. Erap Estrada BIR box. Ayan, Erap envelope. So, ito po siya mga kababayan. Wait lang ha, wait lang. Para mapanood natin, no, kung ano nga ba ang kwento diyan? Ano nga bang katotohanan diyan? Ito, pakinggan natin. Ito po, pakinggan natin. Noong panahon ng impeachment trial ni Joseph Estrada noong 2001, ang pinag-uusapan noon ay isang sealed envelope. Pinaniniwala ang may laman itong mga dokumento tungkol sa umano'y bank account na nakapangalan kay Jose Velarte. Pinagbotohan ng mga senator judge kung bubuksan ba ito o hindi. At ang resulta, 11 to 10. Pabor sa hindi pagbukas, kaya hindi ito nabuksan. Dahil doon, nag-walk out ang prosecution panel at naging isa ito sa turning point ng kasaysayan. Isang envelope lang, pero malaki ang naging epekto. Ngayon, doon sa President Estrada trial, naalala nyo? Opening of the second envelope, binilang kami isa-isa. Tapos nagalit ang publiko dahil nagboto akong huwag mong buksan yan. Ngayon, nabuksan, bandang huli. Yung second envelope, wala palang laman na incriminatory doon. Fast forward tayo ngayon sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. May isa na namang sealed evidence. Pero this time, hindi na envelope, box na. Ayon sa ulat, naglalaman ito ng tax records na may kaugnayan kay VP Sara at sa kanyang asawa na si Mans Carpio. At tulad noon, sealed pa rin. Hindi pa ito binubuksan habang pinagdidesisyonan pa ng Justice Committee kung ano ang susunod na hakbangin. Napansin ba ninyo? Parang may evolution yata ang containers natin. Noon, envelope. Ngayon, box na. Ano kaya susunod? Maleta? Drum? Magnetic lifter? O container van? Pero syempre, biruan lang natin yon dahil ang mas mahalagang usapan ay hindi kung gaano kalaki ang lalagyan, kundi kung ano ang nilalaman nito. Sa impeachment process, normal lang ang sealed evidence. Hindi lahat pwedeng buksan agad. May proseso, may rules, may due process, at mahalaga iyon sa pagiging patas ng investigasyon. Kung may natutunan tayo sa history kahit envelope noon o box naman ngayon, ang mahalaga ay transparency sa tamang panahon. Dahil sa huli, ang impeachment ay hindi lang legal process. Ito ay proseso para malinawan ang taong bayan. Kayo, ano sa tingin nyo? Coincidence lang ba ito o interesting pattern ng history ng impeachment natin? Dapat bang So yun po yun mga kababayan. Sa panahon po ni Erap, mga kababayan, ay mga kababayan ay meron pong envelope, no, na hindi nabuksan ng Senado sa impeachment trial. Nag-walk out ang prosecution, no, katulad nila Liguta, nila Jinky Luistro, nag-walk out lahat kasi hindi pinayagan ng Senado. So ngayon, nung nakita ito ng taong bayan na nag-walk out ang prosecution, nagalit ang taong bayan. So, dahil sa hindi pagbukas. Ngayon, nagbanta po si Franklin Drilon, mga kababayan, no? Si dating Senate President Franklin Drilon, nagbanta po siya na ang sabi niya, kapag hindi nyo buksan yan or ni PBBM, baka maulit, no, ang nangyari ng envelope na yan. Nako po. Ayan na, anuhin natin, Drilon to BIR box. Ayan na, mga kababayan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kapag hindi po talaga yan na talagang magagalit po ang taong bayan talaga niyan. Oo, eto mga kababayan, pakinggan natin si Drilon dito sa TV5. Ayan, wait lang ha mga kababayan. Ito po yan. Pakinggan natin ha yung reaction mga kababayan ni Drilon. The lightning rod, sir, that you can see here is whether or not they open the box or reveal the evidence. That's the only lightning rod that you see, or any other hot issues that you're seeing. That's correct. In fact,
I would think, I would not be surprised if on Monday, in the opening statements of both the prosecution and the defense, the issue of the marking of the Oh, yes, BIR hello po. box will be brought up. Because on Monday, Hello po. it will just be preliminary matters and opening statements, will be taken up. But as I said, I do not discount the possibility that the issue of the just marking of the BIR box as a piece of evidence will be touched upon by the prosecution in its opening statements. That The they will be allowed to open Monday. that wasn't resolved actually after the pre-trial conference. The prosecution, of course, wants to open the box. The defense wants it open only behind closed doors in an executive session. Pwede ba yun, sir? You can make concessions like that, meaning there are certain pieces of evidence that you only open, in an executive session. Well, the rules of the Senate is mandatory in character. And you conduct executive sessions only on certain limited grounds like national security is involved. So, yun ang sabi ni Drilon mga kababayan na kaya daw po itong BIR box ni Sara ay hindi pwedeng buksan sa Senado dahil yung mga kailangan bubuksan lang yung about sa security, yung sa ating bansa, yung pananakop, gera, yung mga ganun-ganon, no, mga kababayan. So, pagdating daw dito sa mga BIR record, mga tax record, mga bank account ay mahirap. Pero, sa totoo lang mga kababayan, kahit i-research nyo po ngayon, hello po Ma'am Ems Reyes, kahit i-research nyo po ngayon, ang may karapatan po na makapagbukas dyan at makapagdesisyon dyan ay si Pangulong Bongbong Marcos lang. Which is mga kababayan, ipinaliwanag na din yan ni dating BIR Commissioner Kim Inares na walang dapat makapagbukas niyan kahit sino. Maliban kung pahintulutan ni Sara at ni Mans Carpio na buksan yan. Pero sino ba naman kasing magnanakaw na aamin? Sino ba naman kasing magnanakaw na pumayag buksan? Malamang sa malamang hindi sila papayag dyan. Pero meron pang isang tao na pwedeng magbukas niyan, ang presidente, si PBBM. Ngunit mga kababayan, alam po natin na tayong mga Pilipino ay ang hilig natin, alam nyo yung makita lang natin sa ulap na hugis Panginoon, sasabihin agad si Jesus nagpapakita. 'Di ba? Pag nakita natin na ay lumilipad-lipad na apoy, ang sabi agad San Telmo, yung pala ay reaction lang ng init at lamig, no? O malay natin may tubod ng langis. So ganun kasi tayo. Kaya ngayon mga kababayan, marami po kasing Pilipino ang nag-aabang ngayon sa impeachment ni Sara at lalong-lalo na yung laman ng BIR box na yan. Kasi una, mga kababayan, kahit ako, excited akong malaman kung ano yung laman yan. Kasi dalawa lang naman yan eh. 'Di ba? Oo. 'Di ba si Ricardo Lau? Oo, it's very clear that BP Sara is hiding something big because her camp, doesn't want to expose. If you really have nothing to hide, why would you stop opening that box? Actually, mga kababayan, sa totoo lang, syempre, defense ni Sara yan, pagbawalan talaga. Kasi depensa yan eh. Imalay natin may tinatago sila dyan. Pero mga kababayan, kung sundin po natin ang batas, nasa batas po kasi na bawal talaga buksan. Kahit ikaw, kahit ako, bawal po talagang kalkalin yung mga tax record natin kung nagbayad ba tayo o hindi. Maliban na lang kung pipirma tayo at papayag tayong kakalkalin. Pero kung hindi tayo pumayag, wala pong magawa. Ang presidente lang ng Pilipinas ang may power na utusan niya ang BIR na buksan. Pero kung hindi manghihimasok ang presidente, walang magawa ang sinuman maliban sa kay Sara or kay Mans Carpio. Yan po ang totoong confidential. Tama po, Mamulait. Yan po ang totoong confidential. Kahit kay Mamulait, bawal nating buksan. Kahit sa akin, wala kayong karapatang kalkalin kung bayad man ako ng tax o hindi.
Pero ang ihimahinasyon kasi ng tao, mga kababayan, syempre, meron kasing mga taong mahirap paliwanagan. Oo, katulad sa mga DDS. Pag sinabing bawal, aba, ginawa. Kahit bawal na nga, gagawin pa rin. Kahit pinagbawalan, hala, patuloy pa rin. Kaya nga, magkakaroon nito, mga kababayan, nagbanta ngayon si Franklin Drilon na sinabi niya na kay PBBM na pag hindi buksan ni PBBM itong BIR box na to, ay talagang putaktihin si PBBM dito. Kasi alam niyo sa totoo lang, sa mangyaring ito, kung merong mga tao ngayon na isa na dyan ang sabihin natin, yung mga kulto. Yung mga kulto ngayon, init na init sila. Ngayon, itong BIR box na to, ewan ko lang sa mga kulto kung ang pinaglalaban nila ay accountability at transparency. So, bakit hindi nila isinigaw-sigaw, buksan ang box? 'Di ba? Alam niyo sa mga kulto, ako manawagan dito. Yung sinisigaw-sigaw ninyong accountability at transparency dahil sa flood control, bakit hindi nyo isisigaw itong box ni Sara na buksan? Yeah, ito yung magandang accountability and transparency. Kasi bakit? Gusto nating malaman kung ano yung loob niyan. 'Di ba? Gusto nating malaman kung nagbayad ba talaga sila ng tax. Kasi dalawa lang 'yan eh. Una, ang pangit naman pong pakinggan na Vice President ka ng Pilipinas, tapos hindi ka taxpayer. Tapos tayong mga Pilipino, kaming mga nasa laylayan, obligado kaming magbayad ng tax para sahurin ni Sara. Pero siya mismo, hindi siya nagbabayad. Yun, di ba ang pangit pakinggan? Kaya ngayon mga kababayan, may mga tao na gusto talagang buksan ang box na yan. 'Di ba? Kasi bakit mga kababayan? Una, ang hirap naman po. Tayo, ang sahod natin kapiranggot lang, kinakaltasan pa ng tax para sahurin ni Sara, ni BBM at ng iba pa. Ngayon, paano kung si Sara pala hindi nagbabayad ng tax? Di ba napaka-unfair? Di ba? Napaka-unfair na tayo nagbabayad ng tax para sahurin niya pero siya hindi siya nagbabayad ng tax. Ano yun? Exempted? Kaya ngayon mga kababayan, sabi ni Franklin Drilon, 'di ba? Kung hindi ito buksan ni PBBM, baka malagay si PBBM sa alanganin at matulad siya kay ERAP. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, no, noong EDSA 2, ito po ang nangyari noong EDSA 2 mga kababayan, ito ipapanood ko sa inyo ha. Ang nangyari po noong EDSA 2, ganito po siya. Ayan no, panoorin natin. Oops, ayan. Ayan, pakinggan natin. Ayan po ang nangyari ng EDSA 2. Yan ang nangyari ng EDSA 2. Nagkagulo. Kasi hindi binuksan yung envelope. Ngayon, kung hindi buksan ni PBBM yan, baka si PBBM ang susugurin ng tao. Kasi bakit niya pagtatakpan si Sara? Unfair naman. Ngayon, pag nagkaroon ng EDSA 3, sino ang magigipit? Sino ang malagay sa alanganin? Si Pangulong Marcos. Hindi si Sara. Kasi una, ang tao magwewelga, tatakbo yan, pupuntang Midyola yan. Pagdating sa Midyola ngayon, papasukin yung Malacanang. Dahil sa hindi pagbukas ng BIR box na yan. Kaya nga sabi ni Drilon, kung ayaw ni PBBM na matulad siya kay ERAP, noong EDSA 2, dahil lang sa envelope na hindi binuksan, buksan niya ang BIR box ni Sara. Kasi si BBM ang malagay sa alanganin dyan, hindi si Sara. Kasi si Sara, Vice President siya Ngayon, pag sinugod ng taong bayan niya na pabuksan ang envelope tas hindi binuksan, si BBM ang sugurin. Si Sara maging presidente. Si BBM matanggal. Nagkaroon ng people power Ngayon, papayag ba si Pangulong Marcos niyan? Malamang sa malamang, hindi. 'Di ba? Kaya kung ako kay PBBM, buksan na yung box na yan. Kasi bakit? Tandaan ninyo mga kababayan, ang kakamping, ang dilawan, nakamonitor lang kay PBBM. Ngayon, pag sinugod ng dilawan, pag sinugod ng ibang grupo, no?
ang Malacanang dahil sa hindi pagbukas ng BIR box na yan. Kasi ang sabihin agad ng tao, bakit ayaw buksan ni PBBM? Kinakampihan ba niya si Sara? Oh. So ang mangyari dyan, pag sinugod ang Malacanang, sinong malagay sa alanganin? Si PBBM. Si Sara ang papalit maging presidente. Di ba? Oh. Kaya sabi ni Drilon, dapat buksan yan. Kasi kung hindi buksan yan, ang taong bayan nanonood. Ang taong bayan nag-aabang. Di ba? Kasi tayo, kailangan natin ng hustisya. Kailangan natin ng kasagutan, Diyos ko mga kababayan. 2 taong inantay ng taong bayan yan para sumagot si Sara. Di ba? Oo. Ito, sabi ni Ricardo Lau, Sir Kent, Drilon is right. I'm the same way. I never thought that what happened during Erap time could happen again. Diba? Mangyayari yan eh. Bakit mga kababayan? Kasi kung hindi gagawin ni PBBM yan, kasi sa totoo lang mga kababayan, ang sisihin ng taong bayan dyan, si PBBM. Imbis na si Sara, ang galit ang taong bayan kay Sara, kay PBBM mapupunta. Bakit? Kasi ang may karapatan lang magbukas ng BIR box na yan ay ang utos ni PBBM. Ngayon, pag hindi iutos ni PBBM sa BIR na buksan yung BIR box na yan, edi si PBBM ngayon ang susugurin ng tao. Ang galit ng tao ngayon, mapunta kay PBBM. Ngayon, pag natanggal si BBM, sinong papalit si Sara? Malagay siya ngayon sa alanganin. Kaya ang sabi ni Drilon, mas maigi, buksan mo yan kung ayaw mong matulad ka kay Erap. Malagay talaga sa alanganin si PBBM. May possibility pang mapatalsik sa pwesto si PBBM at mapalitan ni Sara. Bakit? Kasi mga kababayan, gagamitin to eh. Sabihin natin, gagamitin ng kulto, gagamitin ng mga DDS, gagamitin ng mga kibuloks. Magsanib puwersa yan sila lahat dyan. Tapos pupunta yan sila, bakit hindi mo bubuksan yung BIR box? Bakit hindi ganyan? Kasi imbis na, ang purpose kasi dito mga kababayan, ay buksan para malaman kung nagbayad ba ng tax si Sara. Ngayon, kung hindi papayag si PBBM, imbis na si Sara ang may kasalanan, si PBBM ngayon ang dudumugin nila. Mananabla na yan eh. Ito ang rason sa ikakatanggal ni PBBM. Nangyari na yan sa panahon ni Erap. Panoorin ninyo kung anong nangyari. Yan panoorin nyo Yan, nagkakagulo. Tingnan mo, mag-riot yan. Ayan na Yan. Nagkakagulo na. Batuhan na ng mga pulis. Rallyista, taong bayan na ang kalaban. Hanggang sa napasok nila ang Malacanang. Ayan, sugatan na. Andyan pa si Diwata, sugatan. Diba? Napasok nila Malacanang. Yan ang mangyayari dyan eh. Si PBBM ang mahimbungtungan ng galit ng taong bayan. Susugurin ngayon nila kasi bakit ayaw pabuksan? Ano bang meron? Si PBBM lang ang may power dyan eh. Hindi pwede ang BIR magdesisyon yan. Utos ni PBBM. Utos ni PBBM ang makapagbukas niyan. Ngayon, kung hindi si PBBM pumayag, kasi ang mga tao kasi mga kababayan, di ba? Naku, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo eh, sa ngayon, sa posisyon ni PBBM, hindi siya dapat magtiwala ni Numan. Ang dapat niyang pagkatiwalaan ay ang asawa niya, siya. Huwag siyang magtiwala kahit sino. Ako na nagsabi mismo mga kababayan, sa posisyon ni PBBM ngayon, wala siyang dapat pagkatiwalaan. Either dati siyang kakamping, dating loyalista, dating DDS, lumipat kay BBM, wala. Bakit? Kasi pwedeng mangyari na ang mga dilawan at kakamping ngayon ay nagmamasid lang yan. Kunting mali ni PBBM, sila pa ang magpabagsak kay PBBM. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Sa ngayon hindi lahat ng kakamping ay pabor kay PBBM. Isang pagkakamali ni PBBM, nandyan ang kakamping. Pwedeng humalo sa DDS yan. Pwedeng ang DDS sasakay sa kanilang ipaglalaban. Bakit? Mga kababayan, hindi lahat
ng mga kakamping ngayon na nakapaligid kay PBBM ay nasa kanya. Pumabor lang yan sila ngayon dahil ang pinaglalaban nila ay sinang-ayunan ni PBBM. At pumabor sila kay PBBM ngayon kasi kalaban ni PBBM ang kaaway nila. Pero kung magkataon na si PBBM at si Sara magbalik, magkaibigang muli, kakalabanin ng kakamping yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Sa posisyon ni PBBM ngayon, hindi lahat ng nakapaligid sa kanya ay para sa kanya. Hindi lahat ng mga dilawan at kakamping na ngayon sumuporta sa kanya ay sa kanya. Sumuporta lang yan kasi ang kalaban nilang si Duterte ay kalaban na ni BBM. Pero kung nagkataon na magkaroon ng pagkakaisa at pagkakasundo ang Marcos at Duterte, kalaban na nila ang kakamping. Totoo yan mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung BIR box na yan, yung BIR box na yan, yan ang magpapahamak kay PBBM at dyan siya malagay sa alanganin. Kaya tama ang sinabi ni Drilon. Kung ayaw ni PBBM matulad siya kay Erap noong EDSA 2, buksan niya ang BIR box ni Sara. Kasi siya lang naman ang may karapatang magpabukas niyan. Pero, sa side naman ni PBBM, in my own opinion, mahirap din kasing buksan basta-basta ang box ni Sara at ni Manscarpio. Paano kung pagbukas niyan walang laman? Paano kung pagbukas niyan ay bayad pala sila ng tax? 'Di ba? So, sino ngayon ang masisira? Si PBBM na naman. Kaya nga malagay siya sa alanganin dito eh. Kaya bago man ni PBBM buksan yan, isipin niya muna 1,000 beses. Alamin niya muna bago niya buksan kung talaga bang ang laman ng BIR box na yan ay ikakapahamak ni Sara or ikapapahamak niya. Kasi paano kung pagbukas ng BIR box na yan ay bayad pala ng tax ang mag-asawang Sara Duterte at Manscarpio. So si PBBM naman ngayon ang mapapahiya. So si PBBM naman ngayon ang susugurin ng dilawan at ng mga ng DDS at ng mga kulto. 'Di ba? Ganun 'yan mga kababayan. Kaya namalagay talaga sa alanganin si PBBM. 'Yun po 'yun ang ibig sabihin ni Drilon. Kung hindi buksan ang BIR box, magagalit ang tao. Ngayon, pagbuksan naman ni PBBM, ura-urada ang BIR box. Ngayon, ikumpleto pala sa tax-paying si Sara at si Manscarpio. Patay. Pahiya si PBBM dyan. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi ka pwedeng magbukas. 'Di ba? Hindi ka pwedeng magbukas ng ganyan. Kasi once nabuksan mo yan, pinagbintangan mo na sila. Once na binuksan mo yan, pinaghinalaan mo na sila. Ngayon, pagbukas niyan, ay kumpleto pala sila sa pagbayad ng tax. Pwedeng balikan ni Sara at ni Manscarpio ngayon si PBBM na malagay siya sa alanganin. Pero may solusyon dyan. Bago buksan ni PBBM, pwede naman yung i-check sa BIR yan eh. Si BBM pa ba? Presidente siya eh. Diba? I-check niyo muna sa BIR kung ano yung record nila Sara. O kung nagbayad o sa hindi, di wag mong pabuksan. Kung hindi nagbayad, open nyo. Ganon ang solusyon, mga kababayan. Pero sa ngayon, sabi ko nga sa inyo, patay si Sara dyan. Diba? Pwede naman tanungin ni PBBM ang BIR eh. Bago ko buksan yung box na yan, syempre, imposible naman na walang record ang BIR niyan. Na kay BBM ang kapangyarihan. So, kung si PBBM ay ready to open yan, ibig sabihin, hindi nagbayad ng tax si Sara. Pero kung si PBBM hindi pa buksan yan, ibig sabihin, bayad sila ng tax. Ganun lang. Pero kung maluwang at open si PBBM, sige, buksan nyo. Sige, okay yan, pabuksan. Para walang gulo. So, ibig sabihin, may something. Yan ang lagi nating aabangan. Kung ayaw pabuksan ni PBBM, ibig sabihin, bayad si Sara at si Mans. Pero kung si PBBM ay open, bukas siya para buksan yan. Sa madaling salita, mabubulgar si Sara. Sasabit si Sara dyan. Mga kababayan. Yun po yun. Ganun yun, mga kababayan.
Tandaan ninyo, kung ayaw pabuksan, ibig sabihin bayad. Kasi ayaw ni PBBM maano eh. Ayaw ni PBBM mapahiya. Bakit mo pabubuksan? Alam mo ng bayad. Pagbukas mo yan, di mapapahiya ako. Bayad so huwag mo nang buksan. Di ba? Pero, kung pabubuksan ni PBBM yan, hayagan, hindi mapahiya ngayon yung mga nagwewelga. Di ba? Kung pabubuksan niya, tapos pagbukas pala bayad, pagpilitan ng tao, kasi ang sabi nga ni Drilon, 'di ba? Ang sabi nga ni Drilon, kung ayaw mong magaya ka sa EDSA dus ni ERA, pabuksan mo 'yan. Kung ako kay PBBM, sa isang kondisyon, sige, pabuksan ko 'yan. Ngayon, pag binuksan nyo 'yan at wala kayong nakita kasi bayad pala sila, paano kayo ngayon? Babalikan kayo ngayon ni Sara, 'di ba? Ganun po 'yun, mga kababayan. So alam nyo na. Pero sa totoo lang, mga kababayan, mahuhulog talaga sa alanganin si BBM dito. Kasi bakit? Alam nyo, mga kababayan, ang mga kulto noon, yung mga kulto pa, ayaw pa sila. Yeah? Pero ngayon, mga kababayan, DDS na rin pala sila. Yeah? DDS na rin pala sila, mga kababayan. Pero para sa akin, mga kababayan, paputol ko daliri ko. Hindi bayad si Sara sa tax. Paputol ko daliri ko, hindi bayad yan. Niwala kay sa akin. Bakit? Nakalagay sa salin niya 2019 hanggang 2024, wala siyang pera. So automatically, walang bayad tax yun, 2019 hanggang 2024. Kasi bakit? Diniklara niya sa salin, wala siyang pera wala siyang cash So ibig sabihin, doon sa BIR, yung 2019 hanggang 2024 niya, wala. Blanco yun. Pero doon sa AMLAC, nalabas na may mga pumasok na pera ni Sara from 2019 to 2024, milyon-milyon. Di ba? Paputol ko daliri ko kung 2019 hanggang 2024 kung bayad. Di yan. Niwala kay sa akin. Ikaw, paano ka magbayad kung inilagay mo doon blanco, wala kang pera? Malamang wala kang bayad 2019 to 2024. Bakit? Blanco Pero doon sa AMLAC, may mga pumasok na pera sa bangko niya. Walang blanco. Pero sa salin, blanco ang nakalagay. So, ibig sabihin, kung ano ang nakalagay sa salin, yun din ang nakalagay sa tax mo. Kung diniklara mo sa salin, wala kang pera, di wala kang bayad tax. Di ba? Ganun yun. Ganun ka-simple yan, mga kababayan.